Sa edad na 21 ay umalis na ako ng Pinas at nabuhay na sa ibang bansa. Nanirahan na ako sa iba't ibang mga bansa. At sa loob ng maraming mga panahon at taon na paninirahan ko, ang dami kong nasaksihan na malaking kaibahan ng mga tao mula sa Europe at dito sa Amerika. Nakita ko kung gaano sila ka-independent. Nakita ko ang pagpapahalaga nila sa paghahanda sa buhay, lalong-lalo na sa panahon ng kabataan at sa pagdating sa pera. Sa paghahanda sa buhay, sa trabaho, sa ipon, sa retirement, sa kalusugan, sa kaligtasan, maayos na matitirahan, masisilungan, maayos sa pamumuhay, ilan dapat ang mga anak, kaya ba ang magiging pamumuhay, paano ang trabaho, paano pagsasabay ng pagkakaroon ng mga anak at pagtatrabaho at paghahanda pa rin sa bahay, sa buhay. Nakita ko yun sa kanila, na kahit may pamilya na sila, mga anak, ang mag-asawa pareho silang nagtatrabaho, kumikita ng pera, naghahanda pareho ng mga retirement nila. Hindi nila sinasayang mga panahon nila at oras sa isang bagay na hindi nakakapagbigay ng trabaho or income. Ibang-iba yun sa kinamulatan kong pamilya. Namulat ako na nakikita ko paulit-ulit lang ginagawang pagkakamali ng nanay ko. Gayong hindi naman niya afford ang ganong pamumuhay. Kagaya ng nagdesisyon siyang mag-asawa sa murang edad, kaya sa edad na 24, apat na agad ang mga anak niya. Lumaki ako na parang nanunood ako ng sarili kong telenovela. Lumaki akong nakita ko yung maling paniniwala niya na mag-aasawa para makatakas sa hirap ng buhay. Kung saan mali ang paniniwala na yun kasi hindi ka makakatakas sa kahirapan. Papasok ka lang sa panibagong hirap ng buhay. Sabi ko nga, parang naging normal na sa kanya ang pumasok sa mga maling desisyon. Hindi niya binuo ang sarili niya. Hindi niya itinayo ang sarili niya. Sa halip, suga lang naging solusyon niya. Hindi siya nagtrabaho buong buhay niya, kahit kaya naman niyang magtrabaho. Nagtrabaho naman siya, pero yung sasabihin mo, yung trabaho na side hustle na magtrabaho ng konti, kumita ng konting pera, pero pagkatapos natakbo na uli sa sugalan. Nagtrabaho siya sa isang beses, nangatulong. Wala pang isang buwan, di siya tumagal. Dahil mahirap daw pala ang mga tulong. Kaya binigyan ko siya ng pangnegosyo para di na niya kailangang magtrabaho sa iba. Pero walang nangyari, hindi lang yon, ilang beses. Paulit-ulit. Nakita ko sa kanya na kapag mahirap ang buhay, hindi niya kaya. Kaya ngayong mga naging anak nila ng stepdad ko, si kuya ang bumuhay at nagpaaral. Siya ayun, inobliga na lang ng inobliga ang kuya ko, na kada linggo ay nagpapadala or tuwing said na siya. At wala nang panggastos. Kaya lumaki ako na sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magiging ganon. Hindi ako aasa sa perang pinaghirapan ng iba. Magtatrabaho ako, magsisikap, ihanda ang sarili, mag-iipon, kasi ayaw kong ilagay ang sarili ko sa ganong sitwasyon ng buhay. Ayaw ko din na ilagay ang anak ko sa ganong sitwasyon ng buhay, na nahihirapan emotional and financial, dahil sa guilt tripping. Magkaiba kami ng nanay, hindi ako feeling entitled sa anak, at sa perang pinaghirapan ito. Ang pera niya ay kanya, hindi ko siya uobligahin na tumulong magbigay, hindi ko gagamitin yung mga salitang, ayaw mo nang tumulong. Hayaan mo na kaming mamatay sa gutom. Hindi ako naniniwalang wala kang pera. Dahil nandyan ka sa Amerika. Padalhan mo ako ng pera at wala na akong panggastos. Wala na akong makain. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundong ito. Thanks sa hanggang grade 5 mong pag-aalaga sa akin. Kulang pa rin ang 20 years kong naibigay, masama pa rin akong anak. Madamot pa rin akong anak. Kahit gusto ko lang namang mahalin ang sarili ko, pahalagahan ang sarili ko, maglaan ng boundaries para sa sarili ko, na kailangan kong protektahan at pangalagaan ang sarili ko, dahil hindi ako kagaya niya na hindi pinagplanuhan ang buhay. Hindi pinaghahandaan ang buhay. Nabuhay ako para sa sarili ko dahil alam ko na wala akong ibang matatakbuhan. Kaya kailangan kong buuin ang sarili ko, ihanda sa mga panahon ng mga pangangailangan, kawalan ng trabaho, ng pagkakasakit. Wala siya noon. Nabuhay siya na lahat na lang idudulot sa kanya, isusubo na lang sa kanya. Hindi pa rin siya magkaigi.
Lord, hindi ko alam kung paano ko tutulungan ang nanay ko nang hindi ako nahihirapan dahil halos lahat ng maraming ways na gawa ko na walang magkaigi. Gusto kong tumulong na hindi niya ako inuobliga. Yung my own terms, my own times. Hindi dahil sa said na siya. Gusto kong makita siya na nakakatayo at nakapamuhay ng kanya. Yung hindi nakaasa sa amin. Kaya lang too late na ba para humiling ng ganun? 62 na siya. Pero yung mga katrabaho ko, mga oldies, living on their own, nagdadrive ng kanila, may perang kanila, may savings, may pension, hindi sila nanghihingi kada tuwing said. Hindi naman siguro masamang i-spoil ko siya kung naitaguhin niya kami buong buhay niya, kaso grade 5 lang ako at ang mga kapatid ko. Tapos magdidemand siya ng ganon. Doon ko nakita yung pagiging entitled niya na parang dapat lang daw natulungan at bigyan siya. Pero tuwing ikukumpara ko siya sa anak ko, hindi ganun ang anak ko. Ang anak ko never siyang humingi ng pera sa akin. Namuhay siya ng kanya sa edad na 18. Sariling gastos niya lahat. Upa sa bahay, kuryente, wifi, tubig, Netflix, lahat ng yun kanya. Tapos yung nanay ko, binibigyan ko na nga hindi pa makapaghintay sa susunod na bigay. Kailangan bigay agad pag humingi siya. Kaya talaga pinangako ko sa sarili ko, hindi ko yun gagawin. Sisiguraduhin ko na hindi mahihirapan ang anak ko sa akin, lalo na pagdating sa pera. Hindi masama ang tumulong sa magulang, lalo na kung nakita ng mga anak ang mga kabutihan na nagawa mo para sa kanila. Ang pagsusumikap mo para mapanatiling buo ang pamilya mo, kung paano mo sila na itaguyod na pag-aral, nakita ang pagsusumikap mo na maihanda rin ang buhay, ay talagang hindi mahirap ang tumulong. Pero kung ang pagtulong ay naging isang sapilitan, doon nagiging mahirap. Kapag kailangan pang idaan sa guilt tripping, mahirap yung ganun. Dahil ako, tumutulong naman ako sa totoo lang. Halos monthly, iniisip ko na kailangan ko na magpadala. Nagpaplano na ako yung nasa isip ko na magkano ipapadala ko at kailan. Tapos biglang 8 days pa lang, 11 days, nagme-message na. Wala na akong panggastos. Excuse me, parang feeling ko tuloy ATM ako. Kaya nasisira yung boundaries ko. Sana na inilaan para sa sarili ko. Di ba nakakainis yung ganun? Samantalang bata pa ako noon. Di nga niya ginawa sa amin yun noon at wala daw siyang pera pero 24 hours sa sugalan. Hit-hit buga. Habang mga tao dito kahit may bisyo, sinisiguro nilang afford nila ang alak nila, sigarilyo nila at marami pang iba. Lahat ng yun nakabudget. Hindi kagaya niya na wala talaga siyang pakialam sa future niya. Kung ano mangyayari sa kanya sa bukas, sa pagtanda niya, paano yung mga kagastusan niya, paano niya masusustentuhan, wala siya nun. Kasi nandiyan naman yung siyam niyang mga anak diba? Paano nga ba naman siya maghahanda pa at mag-iisip, diba? Bahala na yung mga anak niya, kaso sa loob ng siyam ng mga anak na yun, hindi lahat ay successful ang pamumuhay. Ako lang, ang pinakang naging successful sa aming lahat. Si kuya, okay naman, kahit paano, pero nag-i-struggle pa rin. Si ate, yung panganay namin, may 6 na mga anak, kaya medyo kapos din, pero at least lahat naman ay pinapag-aral nila. Kumbaga. Pero, yun nga, the rest is halos wala. Wala talaga sa mga sarili din nilang kapirahan. Kaya, hindi totoo na madali or magandang magkaroon ng maraming mga anak kasi the more the merrier daw or maraming tutulong sa iyo. Hindi totoo yun. Mas maniwala ka na mas maganda na maihanda mo rin ang sarili mong kapirahan kasi yun ang totoo na makakatulong sa iyo. Kesa umasa ka sa mga anak mo or sa ibang tao. Mas maganda na ikaw sa sarili mo ay nung panahon ng kabataan mo is hindi mo sinayang yung sarili mo sa paggawa ng mga maling bagay, maling desisyon sa buhay. Hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-ipon. Dapat nung panahon ng kabataan mo is doon ka na nagsimulang naghanda para sa buhay mo, para sa mga posibleng mangyari sa buhay mo, para sa mga pangangailangan mo sa buhay mo, pag tumanda ka na, pag tumigil ka na pagtatrabaho. Yun yung mga panahon na dapat ay pinaghahandaan mo. Para pagdating ng panahon na ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho, ikaw ay nagkaroon ng ipon, napag-ipunan mo yung buhay mo, nakapaglaan ka ng savings sa bangko, nakapagpundar ka ng mga pangailangan mo sa buhay mo,
meron kang sarili mong bahay, tapos sabi ko nga may pension ka, hindi magiging mahirap ang buhay mo pag gano'n na nagawa mo. So, yun lang. Bye!